Katulad sa Bureau of Immigration na Peter. Ba, yung number one suspect na siyang dapat i-hold accountable doon sa nabistong katarantaduhan diyan sa ito puro ito visa upon arrival naman ito, BUA. Na dapat na itawag diyan tawag diyan visa before before arrival. Akalain ninyo yun ang pinromote. At meron pa. Yung assistant niya sa katarantad, sa Kwan, yun pinromote din. Oo, ngayon merong inatasan na isang opisyal diyan sa airport para pag sumitihin daw ng pangalan ng mga involved. Paano pang isusumiti nun yung involved? Ewan ko kung sino mga pangalan yung isinumiti. Mamaya babasahin natin. Paano yan ba'y totoo na o ano yan? Ang masama parang yung mga whistleblower, yun ang nadadali rito. Baliktad. Yan yung katuparan ng sinasabi sa Biblia, di ba? Sa nakikita nating takbo ng panahon ngayon, yung ang mabuti ay minamasama. Ang masama ay itinuturing na mabuti. Baliktad. Ha? Baliktad. Ganyan ngayon, mga kaibigan. Kaya tama rin ang prophecy natin nung una. Abay, maghanda na tayo. Kasi dito, masasamang tao, marami sa gobyerno. At yun ang naghaharing uri sa lipunan natin ngayon. Yun ang namamayagpag. Oo. Dadating ang araw, yung bilibid, para na sa mga walang yung ika nga, mabubuting mamamayan. Oo. At ang masasamang tao kasi nasa labas na. Mga nganib ngayon yung mga law-abiding citizen sa labas. Kaya palagay ko, darating ang araw, ang nasa labas na lang, puro walang hiya. Ngayon, kung ikaw ay law-abiding citizen, para hindi manganib ang buhay mo, kailangan gumawa ka na rin ng masama. Ano tawag sa ganun? Yan, ibig sabihin yan, darating yung panahon na yung mga wala nang titistigo dyan, wala nang mag-whistleblower. Wala na rin kikibo. Yan ang yan ang ibig sabihin, yan ang mensaheng yan binibigay, di ba? Oo. Wala kayong kumibo. Oo, tsaka baliwala na, mga kaibigan, ang yung pumunta ka sa gobyerno para ikaw magsumbong. Wala na yung kwenta yung delikado ka. Yun yan. Ha? Oo, yun yan. Lalo na kung wala namang garansya na proteksyon ibibigay sa'yo. Bibigyan ka nga ng proteksyon, tapos yung ibibigay na proteksyon sa'yo, yun doon ka manganganib. Yun ang kakatay sa'yo. Yung Witness Protection Program. Wala na mga kaibigan Baliktad na nangyayari. Napakahirap na ng kalagayan ng bansang Pilipinas, mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano ang kapalarang naghihintay dito sa bansang ito, mga kaibigan, dito sa mga nakikita natin ngayon. Kanina napadalahan tayo ng mga bagong mga bagong order
na inilabas dyan po sa Bureau of Human Trafficking, Immigration, mga kaibigan, kaugnay po nitong issue sa pastillas de leche, na lecheng pastillas ng BI. Ngayon, meron tayo dito, asan ba yung mga listahan na yun? Kanina na ipadala sa atin Eto, babasahin lang natin mga kaibigan, para malaman ninyo kung ano nangyayari na dyan at development dyan. Wag na ho tayong umasa na merong positive na mga resulta kapag ang iimbestigahan nasa kasalukuyang administrasyon. Kailan kayo nakakita na inimbestigahan dito o nagkakaso, nasabit sa corruption dito sa kasalukuyang administrasyon ang naimbestigahan? 3 taon na yan. Ang dami na yan. Ito ang pinakahuli, yung sa immigration. Pagkakadinig ko pa kay Panelo, kay spokesman kailangan na niya may magreklamo. Baya mo, hindi na rin kailangan namin na magantay na meron kayong gagawing tama. Oo. Kasi wala naman kayong pinakikinggan kasi ang laging mali lang sa inyo, yung iba. Pero pagka kasama nyo, ano tawag niya? Sindikato yan, pagka ganyan. Di ba? Di ba ang tawag sa gano'n, sindikato? Sindikato. Oh. Ngayon, ito ho yung personnel order. Panibago, di ba kahapon yung Dennis? Imbes na imbestigahan, i-relieve sa pwesto niya bilang head ng BI sa Terminal 2. Terminal 2 lang yun. Yung Dennis Robles. Pinromote pa Itinaas siya ng posisyon, pinasakop na sa kanya yung lahat, yung buong airport. 1, 2, 3. NAIA. At may bago pang lumabas na order, ito ho, number JHM Jose H. Morente ito 2020. Maria Timotea Barizo, Immigration Officer 3. In the exigency of the service, you are hereby relieved from your present duties and responsibilities and designated. Yan, nirelieve kunyari sa dating mas mababang pwesto. And designated as Terminal Head for Port Operations Division Terminal 1. Ba? Siya ang ipinalit. You shall report to the undersigned for assignment of duties. Yan. So, maliwanag po. Sino ba ito? Itong binasa nating pangalan na si Maria Timotea Barizo, mga kaibigan, ito'y deputy nung Dennis Robles na pinromote, nung 2019 sa Terminal 1. Deputy lang siya. Di na-promote. Kunyari, tinanggal. Kunyari, relieve. Kaya yung sinasabi sa dyaryo, ni-relieve nila. Hindi totoong ni-relieve yun. Parang sinibak. Pinromote. Oo. Bay, mga kaibigan, ewan ko kung alam na ito ng mga ni Risa Ontiveros, maganda palang magnakaw, sumabit, kasi mapopromote ka. Promote ka. Bakit kayo po-promote? Para hindi ka makapagsalita. Oo. Baka kumanta ka Kasi nakikinabang sila. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, ano po ito? Suma total, wala na tayong inaasahan. Di ba? Ang mangyayari lang nito, kami magbabalita ng mga katiwalian, ng kaapihan, katulad yung sa OFW. Di ba? Oo. Wala namang gagawin sila Sabi ko nga sa inyo, sindikato na yan Pagka ganyan na nangyayari, wala.
gaano karami na ho yung mga nasangkot sa katiwalian? Ang dami na. Naku, Diyos ko. Tapos sasample sila yung hindi nila kasali, Oo. hindi nila kasama. Gaano kalaking pera na involved yan? Ang laki na. Oo. Oh, At kung may masampulan, wala nakasuhan, wala. mga kaibigan. Oh, immigration. Malamang mapatay ka pa yung sa Oo. Bucor kung Bureau of Correction. kakanta mo yung mga katarantaduhan sa inyong ahensya, di ba? Ayan, talaga sinasadya nila na sila pagsuspetsahan. Para matakot talaga. Oo. Di ba? Ganun eh. Hindi, nasadya na nilang Oh, gawing tama yung mali, yan na nga. di ba? Yun na. Pinakikita nila, ito ang tama. Oh, mali yan. Na kayo magwi-witness. Oo. Hindi, tsaka mali yan Labag sa batas yan. yung Batas hindi ka namin. magnakaw, Oo. di ba? Yung hindi corrupt, labag sa batas. So, wala na yun totally yung mga galit ako sa corruption. Dako. Kasi, ano ho in general in general, kabaliktaran lahat Lahat. ang naging resulta sa expectation natin sayang na pakikipaglaban. Oo. Ang nasayang na pakikipaglaban at pagtitiwala na ito ang magiging kabaliktaran ng mga sinundan niyang administrasyon. Oo. Sana. Ngayon lumilitaw hindi na nga makakalasap ng konting paggaan ng pagdadala ng buhay ang Pilipino, lalo pang bibigat diyan sa mga pangyayari ngayon. Mas lalo tayong mahihirapan. Asahan nyo na yan, di ba? Sila rin ang umimbento ng train. Di ba? Yung mga kabaliktaran pahirap ang nangyari at ang masama, hindi ka na pwedeng magreklamo. Wala. Pag nagreklamo ka, delikado ka. Ikaw ang kasalanan mo pa yan, di ba? Binoto mo sila. Yan ang mangyayari sa'yo. Kaya para hindi mo maging kasalanan, kailangan suportado mo pa rin sila. Mayong ka na lang. Oo. Kailangan chuchu ka pa rin. Kahit na hindi mo naman nararamdaman yung sinasabi mo, yung pinaniniwalaan mo. Di ba? Ano ibig sabihin? No? Naku, kasi 3 taon na Sabi ko nga sa mga nakaraan natin, isa lang naman ang prinsipyo namin Pwede rin naman kami sa lokohan Di ba? Hindi lang kami pwede pag matagal. Wag lang matagal. Pwede tayo sa lokohan. Wag lang matagal. Yan. Oo. Kasi wala na ito Senado na nagbubulgar. Tapos ginagawang tanga ng mga gagong ito. Pinaiikot. Na gumagawa ng kahayupan, gagawin pantanga yung mga investigasyon. Di ba? Pinaiikot. Sipin mo. Isigo. Hindi ginagawa. Parang ang iniinsulto Oo. Di ba? Nabuko ko kayo. Ganun ba? Nabuko mo kami? Sige, popromote ko yung binulgar mong nagnakaw. Ano tawag mo ron? Insulto yun. Iniinsulto. Hindi wala na. Lalo na tayo. Kung nagagawa nila yan sa mga matataas na opisyal din sa gobyerno, paano hindi nila magagawa yan sa pangkaraniwan tao? Ito ba mga pagtitiwalaan natin na ang gusto yung buong pag-asa mo buong pagtitiwala mo sa kanila mo ibibigay? Habang panahon kang, habang nakaupo, pinangangakuan ka nang wala namang natutupad kahit isa. Aling karsada na pagawa nyo, yung inumpisahan na nakaraang administrasyon. Wala naman na umpisahan dito Yung mga ginawa ng incheck, meron. Meron. Sino nakinabang? Sila rin. Oh. I-check din. Kanino? Sino magbabayad? Tayo. Hirap. May breakdown ng Wala na. governance. Wala na tayo. Huwag na kayo mag-expect. Ang mangyayari na lang yan, tulad sa kasaysayan ng maraming pangyayari sa ibang bansa, dito sa atin, ang tao magiging ano na yan, yung
suppress. Ha? Masusuppress na ang mamamayan. Yan ang mangyayari. Pero yan ay pansamantala lang. Parang yung sinasabi dun sa libro. Nakusa ring mawawala yan. Di ba? Pansamantala lang yan. Kumbaga sa sasakyan, gusto nilang takban yung tambucho ng sasakyan. Ha? Yun ang gusto mangyari dito, mga kaibigan. Sabi ko nga, ultimong media, bakit ang inaatake nila yung mga malalaking media? Yung marami ng following, di ba? Isa lang ang ibig sabihin nun. Meron silang sindikatong media Ayun. na mga walang kredibilidad. Ha? Ngayon, para magkapare-pareho walang kredibilidad, aatakihin nila lahat ng media. Wala nang lahat kredibilidad dyan. Pero, merong makikinabang. Meron. Ang makikinabang dyan, yung mga media na yon. Ang utak nun si Andanar, Yun. nung konseptong yan. At saka yung mga magnanakaw sa media. Yung mga extortionist, mga kaibigan, yung mga blackmailer sa media, yan ang utak niyan eh. Kasi sila ang makikinabang dyan. Kita mo mga kagaguhan ha? Mga OFW na nagre-reklamo, na dyaryo. Ano palagay mo sa dyaryo? Ha? Walang pinagbasihan, baliwala. Siyempre, lalo yun, nakaprint yan. Kaya nilalagay sa dyaryo para mabasa ng nasa gobyerno. Kung ang concern nun ay sa gobyerno. Halimbawa, yung mga OFW inaapi sa ibang bansa, kailangan ilapit mo sa sindikato ng media nila. Ayun. Pag hindi doon, wala kayong aksyonan. Sino nakaisip nun? Sila. Bakit nila inisip yun? Para sila lang ang magkaroon ng pagkakataong maipagpatuloy yung katarantaduhang ginagawa nila na pangungutong at pambablackmail sa mga nasa gobyerno. Hindi para tulungan yung mga inaabuso o kaya humihingi ng tulong, nangangailangan ng tulong. Okay, ako, mabibilog mo ulo ko doon sa mga public service program. Nagpapanggap, bibigyan ka ng pera. Saan galing pera? Ayun. Bakit? May bangko ka ba? May-ari ka ba ng bangko? Ha? Dinadaan sa pamimigay ng parang politiko. Yun. Pagka-eleksyon, bibigyan ka ng pera. Yan ba sukatan ng media? Yan ba ang trabaho ng media? Hindi trabaho yan ng media. Ang dapat magbigay ng pera dyan, yung mga ahensya ng gobyerno, kung dapat silang bigyan ng pera sa problema nila. Hindi ba? Pero hindi ikaw. Media, mamimigay kang pera. Bakit? Si Willie Revillame ka ba? Bigyan ng jacket yan. Oo. Hindi ba? Kaya huwag kayong mapapaniwala sa ganun. Hindi ako mabibilog ng ganyan mga kalukuhan. Oh, yung ginagawa, lalapit. Tapos para murahin mo yung amo. Sino magkakapera doon? Ikaw. Bakit? Siyempre, yung minura mo, magagalit doon sa nagsumbong. Oo. Ha? Kasi kinalagkad mo sa kahihiyan eh. Oo. Oh. So, ang gagawin nito, para makapaghiganti siya dun sa nagsumbong sa kanya, nagreklamo laban sa kanya. Ito na lang ang aayusin ko. Oo, areglo yun yung ano. Bigyan ko ng pera tong tatapalang ko bunganga nito. Total, yun naman talaga kailangan nito eh. Oo. Tapalan lang ang bibig eh. Pag natapalan ko na ang bunganga nitong hinduropot na to, baliwala na siya. O, saan siya ngayon lalapit? Di ba? O. Kaya pagbalik noon, papalo up ko yung ano eh. Ha? Ikaw pala gago eh. Di ba? O kaya ala na, tapos na papel namin dyan eh. Ayan. Di ba? Yung pala na-areglo na. Areglo na. Mga kaibigan. Yan na po kalakaran ngayon eh. Ha?
Ako naman, hindi ako pwede makialam doon sa usapin ng ibang nasa media. Bakit? Yung tungkol sa istasyon. Unang-una pagka kami nagigipit, hindi rin naman kayo kumikibo Ba't kami kikibo sa inyo? Lalo may-ari yan. Oo. Interes yan. Di ba? Business yung kanila O, sana kung yung isa sa inyo ang ginipit dyan. Di ba? Oligarch yun. Oo. Mga kaibigan. Gusto lang naman mangyari itong administrasyon. Puksain niyang oligarch para makapwesto yung oligarch nila. Ganun lang kasimple yan Ha?